Edinburgh Castle ay itinuturing na pinakamaraming beses na nilusob na lugar sa Britanya dahil sa napakahabang kasaysayan nito ng mga labanan at paulit-ulit na pagtatangka na sakupin ito. Sa mahigit 1100 taong kasaysayan, ang kastilyo ay dumaan sa hindi bababa sa 23 hanggang 26 na dokumentadong mga pagsalakay, higit pa kaysa sa ibang mga kuta sa bansa. Ang record na ito ay dahil sa estratehikong lokasyon nito sa tuktok ng Castle Rock, na ginagawang simbolo ng kapangyarihan at isang napakahalagang target militar sa paglipas ng mga siglo. Ang kasaysayan ng kastilyo na palitan ng kontrol sa pagitan ng mga puwersang Scottish at English, lalo na noong mga digmaan ng kalayaan, at ang pagkakasangkot nito sa maraming mga digmaang sibil at pag-aalsa, ay lalo pang nagpapatibay sa reputasyon nito bilang isang lugar ng tuloy-tuloy na labanan. Mula sa unang malaking pagsalakay ni Haring Edward ng England noong 1276 hanggang sa mabilis na pagsakop ng mga puwersang Covenanter noong 1639 at hanggang sa nabigong pagtatangka ng mga Jacobite noong 1745, paulit-ulit na nasubok ang mga depensa ng Edinburgh Castle. Ang walang tigil na siklo ng pagsalakay at pagsakop na ito ang nagtatangi sa Edinburgh Castle bilang pinakamaraming beses na nilusob na lugar sa Britain. Ang Edinburgh Castle ay may sentral at napakasimbolikong papel sa panahon ng mga digmaan ng kalayaan ng Scotland, na nagsilbing isang mahalagang kuta na paulit-ulit na napalitan ng kontrol sa pagitan ng mga puwersang Scottish at English. Sa unang digmaan ng kalayaan ng Scotland, na nagsimula noong 1276, sinakop ni Haring Edward ng England ang Edinburgh Castle matapos ang 3 araw na pagbobomba. Ang pagbagsak ng kastilyo ay nagmarka ng isang mahalagang sandali sa pagsisikap ng mga English na sakupin ang Scotland, kung saan naglagay si Edward ng malaking garnison at inilipat ang mga kayamanan ng Scottish na hari at mga legal na talaan patungong England. Nanatili ang kastilyo sa ilalim ng kontrol ng mga English sa loob ng maraming taon na naging simbolo ng pananakop. Isang mahalagang pangyayari ang naganap noong 1314 nang si Sir Thomas Randolph, isang malapit na kaalyado ni Robert the Bruce, ay nanguna sa isang matapang na pag-atake sa gabi upang mabawi ang kastilyo mula sa mga English. Ang sorpresa atensyon na ito, na kinasasangkutan ng isang maliit na grupo na umakyat sa hilagang bahagi ng Castle Rock, ay nagresulta sa pagbabalik ng kastilyo sa mga kamay ng Scottish at naging malaking pampasigla sa moral ng layunin ng Scotland. Pagkatapos nito, iniutos ni Robert the Bruce ang bahagyang pagkasira ng kastilyo upang maiwasan ang muling paggamit nito ng mga English sa hinaharap. Sa ikalawang digmaan ng kalayaan ng Scotland, mula 1333 hanggang 1357, muling nasakop ng mga puwersang English ang kastilyo noong 1335. Ang muling pagbawi nito ng mga Scottish noong 1341 sa pamamagitan ng isang panlilinlang gamit ang mga nagkukunwaring mangangalakal, ay lalo pang nagpatibay sa estratehikong kahalagahan nito at sa lawak ng pagsisikap ng magkabilang panig upang makontrol ito. Sa buong mga labanan na ito, ang Edinburgh Castle ay hindi lamang isang layuning militar kundi isang simbolo rin ng pambansang pagkakakilanlan at soberanya na sumasalamin sa pakikibaka ng Scotland para sa kalayaan at sa katatagan ng kanyang mga tao. Habang maraming naisulat tungkol sa mga hari, reyna, at sundalo, kakaunti ang mga kwento tungkol sa mga batang nanirahan o nagtrabaho sa loob ng mga pader ng kastilyo. Ngayon, ang mga historikal na katang-isip at mga exhibit ay nagbubuhay sa mga karanasan ng 12 bata na ang buhay ay nakaugnay sa kastilyo, na nagbibigay ng sulyap sa pang-araw-araw na buhay mula sa perspektibo ng isang bata, kabilang ang mga hamon at pakikipagsapalaran na kanilang hinarap sa ganitong matatag na kapaligiran. Isa sa pinakatagal ng alamat ng kastilyo ay ang tungkol sa nag-iisang batang pipers na nawala sa mga ilalim ng lupa na tunnel sa ilalim ng Royal Mail. Pinadala siya upang tuklasin ang mga misteryosong lagusan habang tumutugtog ng kanyang bagpipes. Ngunit bigla itong tumigil sa pagtugtog sa kalagitnaan ng mail at hindi na siya muling natagpuan. Hanggang ngayon, may ilan na nagsasabing naririnig nila ang mga espiritong tunog ng bagpipes na umaalingaw-ngaw mula sa ilalim. Isang iba pang espiritong anyo, ang walang ulo na drummer, ay sinasabing nagpapakita bago ang nalalapit na panganib na unang naitala noong 1650 bago ang pag-atake ni Oliver Cromwell. Ang Edinburgh Castle ay kilala rin bilang isang lugar ng mga paglilitis sa mga mangkukulam, kung saan mahigit 300 kababaihan ang pinahirapan at sinunog sa stake sa Castle Hill noong ika-16 na siglo.
Si Dame Euphane Macalzien, isang kilalang biktima, ay inakusahan ng paggamit ng mangkukulam upang palubugin ang mga barko. Sa kasalukuyan, may isang alaala para sa mga kababaihang ito na nakatayo sa tuktok ng Royal Mail. Sa loob ng mga bakuran ng kastilyo ay may isang sementeryo para sa mga alagang hayop kung saan inilibing ang mga aso ng mga kilalang sundalo. Paminsan-minsan, iniulat ng mga bisita na nakikita nila ang multo ng isang magaspang at itim na aso na naglalakad-lakad sa kastilyo na nagdadagdag ng init sa kilala nitong reputasyon bilang isang pinagmumultuhan. Matatagpuan sa tuktok ng Castle Rock, ang kastilyo ay may malawak na tanawin ng Edinburgh at ng mga nakapaligid na tanawin na ginagawang isang likas na matibay na kuta at isang mahalagang yaman militar. Ang mataas nitong posisyon ay nagpapahirap sa pag-atake, ngunit ginagawang napakahalaga rin ang pagkontrol dito, dahil ang paghawak sa kastilyo ay nangangahulugang pagkontrol sa pagpasok sa lungsod at sa rehiyon. Bilang pinakaprestihiyosong gusali sa kabisera ng Scotland, ang pagsakop sa Edinburgh Castle ay hindi lamang isang taktikal na tagumpay kundi isang malaking dagok din sa moral at lehitimasyon ng kalabang panig. Ito ay kumakatawan sa kapangyarihang royal at pambansang pagkakakilanlan, kaya ang pagsakop o pagkawala nito ay may malalim na simbolikong kahulugan. Madalas ding ginamit ang kastilyo bilang tirahan ng hari at bilang treasury, kung saan itinatago ang mahahalagang dokumento, regalya, at yaman ng bansa. Ang pagkontrol dito ay nangangahulugang pagkontrol sa pag-akses sa mga yaman na ito, pati na rin sa mga mekanismo ng pamahalaan. Sa buong digmaan ng kalayaan ng Scotland at mga sumunod na labanan, madalas na napapalitan ng kontrol ang kastilyo sa pagitan ng mga puwersang Scottish at English. Parehong kinikilala ng dalawang panig ang kahalagahan nito bilang base ng operasyon at simbolo ng soberanya. Ang paulit-ulit na pagsakop at pagbawi nito ay nagpapakita ng sentral na papel nito sa pakikibaka para sa kontrol sa Scotland. Itinayo sa tuktok ng Castle Rock, isang patay ng bulkanikong bangin, ang lugar na ito ay naging sentro ng aktibidad ng tao sa loob ng hindi bababa sa 3,000 taon. May ebidensya ng mga Iron Age na kuta sa burol at patuloy na kahalagahan sa militar dahil sa malawak nitong tanawin at likas na depensa. Ang kastilyo ay nakaranas ng mas maraming pagsalakay kaysa sa anumang ibang kuta sa bansa. Ipinapakita nito ang sentral na papel nito sa magulong kasaysayan ng Scotland at ang simbolikong kahalagahan nito bilang pambansang matibay na kuta. Sa loob ng maraming siglo, nagsilbi ang Edinburgh Castle bilang tirahan ng mga hari at reyna ng Scotland. Dito namatay si Reyna Margaret, na kalaunan ay naging Santa Margaret, noong 1973. At dito rin ipinanganak ni Mary Queen of Scots si James IV, na naging si James I ng England, noong 1566 sa loob ng mga pader ng kastilyo. Ang St. Margaret's Chapel, na itinayo noong unang bahagi ng ika-12 siglo, ang pinakamatandang gusali na nananatili sa Edinburgh. Sa kasalukuyan, ito ay isang mahalagang lugar para sa mga kasal at binyag. Ang kastilyo ay naglalaman ng Honours of Scotland, na siyang pinakamatandang korona at hiyas sa Britanya. Nasa loob din nito ang Stone of Scone, na ginagamit sa mga koronasyon ng mga hari, pati na rin ang iba pang mahahalagang relikya at mga artifact, kabilang ang mga kay Robert the Bruce. Ang pamana ng militar ng Edinburgh Castle ay patuloy na buhay bilang isang aktibong base militar na tahanan ng 3 museo militar, ang Scottish National War Memorial at ang Prisons of War Exhibition. Ang kilalang 1 o'clock gun ay pinaputok araw-araw, isang tradisyon na nagsimula pa noong ika-19 na siglo. Ang Honours of Scotland, na kilala rin bilang Scottish Crown Jewels, ang pinakamatandang korona at hiyas sa Britain, na binubuo ng korona, sceptre, at espada ng estado. Ang korona ay muling ginawa para kay James V noong 1540 at sinasabing naglalaman ito ng gintong korona ni Robert the Bruce. Ang scepter at espada ay mga regalo mula kina Papa Alexander VI at Papa Julius II, ayon sa pagkakasunod. Ang honors ay unang ginamit ng sabay-sabay sa koronasyon ni Mary Queen of Scots noong 1543. Ang Stone of Destiny, na kilala rin bilang Stone of Scone, ay isang sinaunang bloke ng pulang abo na sandstone na tradisyonal na ginagamit sa koronasyon ng mga hari ng Scotland. Nasakop ito ni Edward I noong 1276 na ibalik sa Scotland noong 1976 at ngayon ay ipinapakita kasama ng Honours of Scotland. Kasama sa mga koleksyon ng kastilyo ang mga relikya na may kaugnayan kay Robert the Bruce na lalo pang nag-ugnay dito sa mga digmaan ng kalayaan ng Scotland.